pag-usapan muna natin kung ano yung sa tingin nyo ang maliwanag o hindi maliwanag na na-establish ng prosecution dito sa kanilang witness, si Attorney Roderick Wamil. No? Kasi may sinasabi si Attorney Lorna Capuna na at least meron na raw sila nakitang pattern of deceit dito sa paggasta ng confidential funds. Of course, ang pinag-uusapan natin dito, 612.5 million pesos. Kayo, ano yung nakita nyo mukhang na-establish o hindi pa na-establish? Well, sa akin yung positive. Meron din, at ikikwento ko rin yung alin yung point na hindi ako nag-agree. Okay ba yon? Okay, Pero go ahead. personal ko ito. But I will, Opo. kung bakit. And I think ito yung kailangan nating itama or hindi may tama, habulan. Una, na-prove nila Na-prove nila yung repetitive patterns. Yung tinatawag namin ng red flags, Kasi unang-una, 'di ba, yung nabanggit na natin kahapon, Christian, 'di ba, na-establish nila na yung appropriation, yung funds na released December 2022, pero yung naka-charge na nare-represent ng mga acknowledgement receipt ay 2023 na-establish nila yung tinatawag natin, nalagyan nila ng doubt yung integrity ng liquidation, 'di ba? Parang ganoon, nagtataka ang mga tao, nagtatanong, totoo ba na pagtitiwalaan ko ba ang mga dokumentong isinabit, 'di ba? Pangalawa, pinresent nila yung mga pangalan kanina, 'di ba? Mixed emotion ako doon nung tinitingnan ko yung pangalan kasi 'di ba parang alam mo yon, yung gaya na sinabi ko kahapon, parang naiinsulto tayo kasi hindi nila pinaghirapan yung pag-iisip ng pangalan At parang doon pa lang sa pangalan ay parang sinasabi na sa atin na wala sila talagang regard doon sa tinatawag nating pag-iingat ng 'di ba? Mga pangalan na paano ko ba i-describe yun, Pangatlo, yung mga non-compliance with the joint circular. For example, at dito nagulat ako, ang pumirma ng cash advance voucher ay yung Undersecretary for Finance, disclosure, kaibigan ko yung Undersecretary for Finance kasi mahusay yan. Sabay kaming nag-consultant sa World Bank. And lagi akong ganun parang sumasakit yung puso ko kapag nakikita ko na wala naman akong judgment na inaano So ito ay non-compliant sa joint circular na ang sinasabing yung cash advance must be approved by the head of office. Medyo magsiseglang ko ng konti dito kasi bakit ba natin pinag-uusapan yung mga hindi tumupad? Ito ba ay issue lang ng compliance? Una, kasi compliance and financial audit ang ginawa. Kaya talagang puro non-compliance yung naha-highlight. Pero sa atin, pag sinabi nating non-compliance, yung increase ng tinatawag nating compliance risk ay yung increase ng compliance risk ay nag-i-increase din ng probability ng fraud. Kumbaga parang Christian, kapag marami kang hindi sinusunod, ay medyo nag-i-increase yung aba, bakit ka hindi sumusunod? Mukhang may tinatago ka. So yun yung yan ang mga ano bang tawag doon? Pamahiin namin sa fraud investigation. Hindi pamahiin. Yan yung aming mga mindset, Kapag increase yung compliance risk, may increase din ng fraud, Pangapat, pag sinabi nating napatunayan mo yung kanina nabanggit na yung weaknesses ng internal control. Natatawa talaga ako sa defense kasi sabi niya, not in the wala naman daw dun sa joint circular, etc. Yung internal control, kabisado ng auditor yan. Kasi yan nga ang kanyang basihan nung tinatawag nating paano ba dapat ingatan ng public resources, di ba? So sa akin, na-establish lahat yan. And then, na-establish din niya yung parang, remember that portion, hindi ko pasyado napanood pero binabasa ko na lang, yung bahagi na sinasabing, nagpunta siya sa COA, ikaw mag-correct kasi baka mali yun ako. Nagpunta siya, meeting? Nag-usap, meeting para daw, nagre-request na wag mag-issue ng AO, tama ba yon? Instead ay audit inquiry. Hindi, ganito Okay, sorry. Nagpa-set ng meeting. Nandun si Zulaida Lopez, nandun si Michael Poa at ibang mga kinatawan ng COA, kasama of course doon yung witness, si Attorney Roderick Wamil. Hindi na niya maalala kung sino nagpatawag ng meeting, pero doon sa meeting na yon, humingi raw po ng clarification yung opisina ni Vice President Sara Duterte. Pero dito, DepEd yung yung kinakatawan nila. Humingi sila ng clarification kung paano ba ililiquidate itong confidential funds. So baka merong hindi maliwanag sa kanila. Pero kalaunan, ang request daw ay wag na lang mag-issue ng AOM. Ano na lang, audit query. Ang problema, wala naman daw yun sa options. Kaya nag-issue pa rin itong si Attorney Wamil
ng AOM. Tapos eventually, hindi naman daw tinanggap dahil ang claim daw ng opisina, wala raw authorized para tumanggap. Ganun po. Dun sa binanggit po ni Attorney Lorna Capunan, so through the witness, in-identify yung stages, di ba? AOM, tapos notice of suspension, and then notice of disallowance. Tapos ang contention ng kabila kanina, teka, final na ba yan yung mga nakalagay dun sa audit observation memorandum? So maganda po ipaliwanag niyo po. Okay. Ang una muna, mayroon niyang iba-ibang audit, may audit objective, may audit procedures. Kapag hindi mo pa, siyempre nagfa-familiarize ka pa tungkol sa operation, meron kang hindi masyadong nalinawan o kaya meron kang sasabihin mo na may standard kaya dito, ano kaya ang standard nila, etc. Pwede kang mag-audit query. Tinatanong mo yung management para ka matulungan in terms of your understanding of the agency. So you ask a question. Sorry ma'am, question lang na. Official term po ba yun sa COA, yung audit query? Oo, audit query. Tsaka ginagamit yan sa training. Then sinasabi namin na, okay, in understanding the agency, you need to understand the agency in order to be able to assess the risks dito sa agency operation. And in understanding the agency, kailangan, kung meron kang hindi masyado naintindihan, kasi remember, iba-ibang assignment ng auditor, di ba? Kung minsan talaga, ikaw naman outside of the agency, so you want something cleared, nag-o-audit query ka. So ano yan, allowed yan. Ngayon, iba yung audit observation. Ang audit observation ay hindi ka nagpapatulong na ipaliwanag sa iyo yung operasyon ng agency, ganun. Ito ay nakakita ka ng isang deficiency. Pwedeng may nakita kang weaknesses in internal control. Pwedeng may nakita kang, mukhang hindi tama ang pag-comply nila sa batas na ito. Yung extent of compliance, meron kang nakita na sasabihin natin mukhang kulang ang ginawang accountability para maproteksyonan yung So pwede yung pumasok sa audit observation. So sa audit observation, initial yan, paramdam ng auditor kumbaga na hello, may nakita kaming mga weaknesses in internal control. Pwede pang ayusin. Pwede pang ayusin, hindi po ba? Oo, parang sinasabi mong meron kami nakitang weaknesses in internal control. Ngayon, ang gagawin niyan, ibibigyan niya ng 15 days ang management. Sasabihin, paki-explain ng bakit ganito, bakit nakita namin na, kunyari lang nag-a-assume ako kasi hindi ko kung ano particular na nila. Kunyari nakita ko na yung inyong physical and financial plan ay walang details, 'di ba? Kung ano yung mga plano, sabi ko nga, hirap namang i-assess ng success kung hindi mo dinitalye kung anong gagawin mo, di ba? So, pwedeng ganun lang muna, di ba? So, sorry mama, isingit ko lang. Kasi kanina, ang contention din ng defense kanina, kung hindi ako nagkakamali, sinasabi nila, hindi naman nakalagay sa joint circular kung gaano kadetalyado itong physical and financial plan. Okay, go ahead. Okay, sumasakit ang bangs ko. Ang biruan nga naming auditor, kung totoo yan, madaling manggawa ng accomplishment. Yun lang ang biruan namin. Yun nga, para bang... Totoo, di ba? Walang issue yan, basta totoo. Di ba? Yan ang lagi kong tanong, nanggawa ba kayo? Opo. Di dapat hindi mahirap para sa inyo, di ba? So, yun. Ngayon, kunyari tinanong mo, so you'll give them 15 days. Siyempre, pag sumagot yung management question, hindi naman pwede sabihin mo lang na, kasi walang na ganyan, di ba? You need to submit an initial document that will support your justification or your explanation, di ba? Pero in this case, sabi mo nga, hindi nila tinanggap, So ngayon, magpapa-safe pa. Medyo conservative yung auditor natin dito, nagpa-safe pa siya, Sabi niya, hindi, issue na lang ako ng notice of suspension. Kumbaga parang temporarily, ito, kasi hihintayin ko siyang magbigyan ng another, para may pahabol na mga supporting documents, Due process basically. Pero ang tanong ko po, pwede bang tumalon yan from AOM, tas notice of disallowance agad? Or talagang dadaan mo sa notice of suspension? Oo. Pwede ako magbigay ng halimbawa. For example, nag-travel ang official ng isang gobyerno. Wala siyang certificate of appearance. Hindi ko kaagad yan i-disallow. Kasi on the nature of the certificate of appearance, pwede kong masabi na napanood ko naman yung interview niya. Ganyan. Baka nakalimutan lang. Baka nawala lang. So, suspension muna. Di ba? Pero kapag asan po ang certificate of appearance niyo? Ay, hindi siya nag-submit hanggang sa mag-mature siya. Disallowance siya. Pero kapag halimbawa, nag-travel ka,
pero personal yung travel mo, wala nang suspend dyan. Disallow na kaagad. Kasi by the very nature of hindi siya legal or hindi siya Hindi siya dapat nagko-comply sa ginagastosan ng pondo ng Oo. gobyerno. Ayan, tama yan, Christian. O, ayan. So yung mga bagay na ngayon, tingin ko ay naipaliwanag at na-establish ng gusto. Ito lang yung parang no? Uunahin ko muna yung sana ko hindi nag-agree, pero syempre appreciation yan. Pangalawa, ano yung point ng defense na medyo nagkaroon ng konting, hindi naman itinuloy, pero tingin ko yun ang tutumbukin pagdating sa presentation ng defense. Una muna, yung sana ko hindi nag-agree. Tinanong siya ni Atty. Powa ang sabi niya ay, di ba yung notice of disallowance nyo, recommendatory lang, no? Yeah. Oo. Sa akin hindi It is the auditor's action. Ang recommendation nga is to refund, di ba? Kasi ganito yan nag-audit ka. So ang mo ngayon ay whether nakita mo, 4 na bagay yung tinitingnan natin dyan. Legal ba? For a public purpose, may appropriation. Kompleto ba ang supporting documents na masasabi nating appropriate supporting documents, no? May approval ba na tama, appropriate person na approval. And then pang-4 ay, yun nga kung nasa GAA, Yun yung main consideration na tinitingnan ng auditor. Yan ang aming checklist, kumbaga, The moment na nakita mo na yung mga na yan na hindi na sa walang supporting documents, hindi appropriate yung approving official, mukhang walang patunay na yun nga hindi nagtutugma yung work and financial plan ganyan, magde-decide na yung auditor. So ang tawag ko diyan, it is the auditor's action. Hindi siya recommendation. It is the auditor's action to issue a disallowance, and then ang recommendation mo to refund, 'di ba? Okay. Now, linawin ko lang, ang ND hindi siya recommendatory. Yun ay mismo action. It is an auditor's action. Gusto ko i-correct to kasi magkakaanuhan dyan sa susunod na araw, and we would like to now, pagka-issue ng disallowance or doon na yung audit and adjudication sets in. Kasi audit and adjudication ang main ng COA Adjudication sets in. And adjudication starts from the of the auditor. Kasi yung auditor is the representative of the Commission on Audit. So ang gagawin lang ng CP kapag iniakyat, ang titingnan ng CP ay nag-abuso ba itong auditor ko? Ito ba si Mendoza, galit lang yan, kaya di ba, binabalanse mo ngayon. And then syempre, tinitingnan mo kung tama ba ang appreciation ng auditor. Kunyari, meron tayong tinatawag na, ano ba yung guilt? Ito ba ay solidarily liable? O sabihin natin, joint and solidary, or di ba? Yung mga ganun na determination, yun sa Commission on Proffer. So they would rather affirm the findings of the auditor, the disallowance, or posibleng hindi nila Pero ang point ko dito ay, may action na yung auditor. So yun ang tingin ko. And I think this is important sa mga susunod na araw. The auditor, sorry. Yeah. Ang tanong ko na, so pag nag-issue ng notice of disallowance, let's say dito in the case of the confidential funds of the Vice President, dapat ba isoli na agad yun? Technically. Oo, kasi ang sabi natin dito ay the auditors has made a decision and the recommendation being a notice of disallowance is to refund or restitute the amount. So yun na lang parang due process ang mag-aano doon na i-appeal sa CP and then may 30 days pa sa Supreme Court. Yun talaga yung pinakamahirap sa atin Talagang tayo ng yung presumption of regularity kaya napakahaba. Kaya nga kahit may kaso nakakatakbo ba, di ba? Dahil kailangan final na. So yun doon lang ako iba ng konti Hindi ako abogado pero dahil parehas kaming auditor, tingin ko nakaupo ako sa CP, tingin ko I have to fight for it. Na decision yan ng auditor. And I'd like to highlight the fact that the auditor represents the Commission on Audit. Yun. Otherwise, bakit ka pa nag-audit kung sarili mo lang? You are the representative of the Commission on Audit. And the issuance of the ND is an auditor's action. The recommendation is the refund of the disallowed amount.